Hello mga kaiklabu! Tara, samahan niyo naman ako. Gagawa ko ng mochi recipe ngayon. Yung ganito kasarap na mochi, gusto niyo rin ba? At kung mahilig ka sa mochi, nako, bagay na bagay nga sa itong video na to. Para sa mga ingredients, i-ready mo lang yung 60 grams of sugar, 350 ml evaporated milk, 80 grams na cornstarch. Meron din tong glutinous rice flour na 321 grams. Kapag napagsama na natin lahat ng ingredients, hahaluin lang natin ito ng maayos. Kailangan yung super smooth yung kanyang mixture. Hanggang maging ganito na yung kanyang itsura. So, ganyan perfect na to. Pagkatapos nga natin mahalo to, itatransfer naman natin to sa may baking pan. Pero yung baking pan, lalagyan natin siya ng coconut oil para kapag nilagay na natin ang ating mixture dyan, hindi siya didikit kapag luto na. Pwede rin naman yung butter ang ilagay nyo. At pagkatapos nga natin matransfer sa ating baking pan, maglalagay naman tayo dito ng plastic. Yes po, i-cover natin siya ng plastic. Tapos kukuha tayo ng toothpick at tutusok-tusukin natin yung plastic dyan. Tapos i-steam lang natin to ng 25 to 30 minutes. Na naka-medium heat ako dyan. Tapos meron akong fresh mango. Ito yung ilalagay natin mamaya sa ating mochi. Hinati ko lang siya ng ganyan at ginanyan ko lang yung shape niya. Katapos ganyan, ilalagay muna natin sa freezer yan. At dahil luto na yung ating mochi, kukunin naman natin to at mamasa-masahin natin to. At take note nga pala, kapag medyo madikit pa yung ating mochi na dough, maglagay lang kayo ng konting butter. So, pagkatapos natin tumamasa yung ating mochi na dough, magre-reshape tayo dito ng gusto nating shape. Kapag gawa ng mochi, depende na nga sa gusto nyong shape dyan. Since mango yung ilalagay ko dito, medyo pahaba yung shape ng aking mochi. Bali, pinanipisan ko yung aking dough na mochi dyan para naman pag nilagay na natin tong frozen na mango, sakto yung tamang-tama yung dami ng mochi. Hindi masyadong marami. I mean, sakto yung pagkanipis niya. Kasi kapag makapal naman yung mochi, para nakakaumay naman. So yes, ganyan yung shape na gusto ko. Since masyadong madulas yung mochi dyan, na-notice ko, kailangan talaga ninyo gumamit ng plastic gloves. Yung iba naman, nilalagyan nila ng potato starch. Kaya sinadya ko talaga na frozen yung mango para pagka nilalagay na nga natin yung mochi, hindi siya malulusaw or madurog. At pagkatapos nga natin mahulma yung ating mga mochi dyan, bali, lalagyan natin siya ng desiccated coconut. So, ipang tatoppings natin sa mochi. Dito naman sa procedure na to, hahatiin lang natin tong mochi natin. At syempre, para mas mukha pa siyang yummy, tignan. At ito na nga yung ating homemade na mochi na mango. Kung nagustuhan mo tong video ko, paki-like and share naman. Salamat po sa panonood. Sa ulitin. Yummy. Super yummy.